address, age, telephone number, at signature. Sa labas ng sobre, isulat ang Win Mo Kapuso, brand name na Nescafe Classic at rehiyon kung saan ka nakatira at ihulog sa Mercury Drug drop boxes o GMA radio and regional stations. Sali na! Abangan ang Win Mo Kapuso sa GMA at ng Nescafe Classic. Patuloy kayo nakatutok sa unang balita. Mga igan, mag-asawang hininalang tulak ng shabu arestado sa isinagawang bypass operation sa Subic, Zambales. Tiknuri ng isang babae na naaktuan umanong bumibili ng shabu. Darito ang report ni Julius Segovia. Sa presinto bumagsak ang tatlong ito matapos masakote sa drug bypass ng Regional Anti-Illegal Drug Special Operating Team na Region 3 sa Barangay Kalapakuan sa Subic, Zambales. Gamit ang 1,000 pisong mark money, natimbog ang mag-asawang Lorde at Delia Benavides na umano'y tulak at si Virginia Ardoña na naaktuhan naman daw na bumibili ng iligal na droga. Narecover sa mga suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu at cellphone na ginamit umano sa pakikipagtransaksyon sa police asset. Ayaw humarap ng pulis dahil baka masunog daw ang mga nakaplano pa nilang operasyon. Nasa listahan din sila ng drug watch list natin, no? Na isa sila sa big time pusher, no? Dito sa lugar na to, sa Kalapakuan, na matagal na rin hindi nahuhuli. Matagal na raw tinitiktikan ng pulisya ang mag-asawang Benavides na umano'y big time pusher sa lugar nila. Pero todo tanggi ang mga suspect. Hindi totoo yun. Ay, ganyang ginagawa. Marami po akong apo na inaalagaan. Diyos ko. Hindi ko po hanap buhay yan. Totoo lang po. Ang umano'y buyer na si Ardoña, may buwelta pang akusasyon sa pulisya. Habang isinasagawa ang operasyon, kinuha raw ang ilan sa mga mahahalaga niyang gamit. Bagay na itinanggi ng mga operatiba. Tinulak-tulak ako ng mga pulis na yan. Tapos, anong kinuha sa'yo? Kwintas ko, hikaw ko, yung pera ko na nasa wallet na 5.5. Yung wallet ko na itim, 520 ang laman. Helmet ko, yung side mirror ko, nasa kanila, sa sasakyan nila. And mostly kasi yung mga involved na ganyan, kung ano mga pinagsasabi, no? Paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ng posibleng kaso laban sa 3. Nagbabala naman ng pulisya sa mga magtatangka pa rin gumamit o di kayo magbenta ng iligal na droga. Stop na nila, no? Kasi kami mga raid shot, hindi kami huminto. Ha? At ang oras namin, kung pwede 24 hours nandito kami. Hindi namin hihintuan yan. Mula sa Subic, Zambales, para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Matapos tamaan ng malakas na bagyo, matinding init naman ang nararanasan ngayon sa Shanghai, China. Pag-alis ng bagyo nitong linggo, agad nang sumikat ang haring araw. Umalo ang temperatura sa 35 degrees Celsius. Umaangal na tuloy ang maraming tao sa maalinsangang panahon. Sa kabila nito, asahan pa rin daw ang maulap na panahon na may panakanakang pag-ulan pagsapit ng hapon sa ilang bahagi ng China. Sa China pa rin, tumitindi ang tagtuyot sa Yunnan Province. Dahil dito patuloy ang pagbaba ng tubig sa Yudong Reservoir. Kumpara noong nakaraang taon, bumaba na ng 13 metro ang tubig doon. At kung magpapatuloy pa, posibleng hindi na raw kayanin ng reservoir na suplayan ang pangangailangan ng mahigit 200,000 residente at ng kalapit na syudad. Ayon sa Meteorological Service ng China, tila matatagalan pa raw bago matapos ang tagtuyot. Oras na para sa unang chika, narito na po si Luan D. Luan! Salamat, Igan. 25 finalists ng Miss World Philippines 2011 ipinakilala na sa publiko. Ayon kay Miss World Philippines Pageant Director Cory Quirino, tiyak na mahihirapan ng judges sa pagpili ng mananalo dahil magaganda at very confident daw ang mga kalahok. Isasabak ang finalists sa iba't ibang training bilang paghahanda sa Coronation Night sa September 18. Ang mananalo rito magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss World Beauty Pageant na gaganapin sa London sa Oktubre. Mga anak ni Michael Jackson personal na nag-donate ng mga artwork ng kanilang ama sa isang children's hospital sa Los Angeles. In a rare public appearance, muling nasilayan sina Prince, Paris at Blanket.
Sinamahan sila ng lola nilang si Catherine at tita nilang si Latoya. Ang artworks na dinonate ng tatlo ay obra ng pumanaw na King of Pop. Dati po itong nasa pangangalaga ng artist at family friend ng mga Jackson na si Brett Livingstone Strong. I-display ang mga artworks sa isang exhibit sa ospital. Nagsisimula pa lang ang chikahan natin this morning, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, lalaki patay matapos mapundol ng gasoline tanker sa Pasay City. At 200 alagang baboy sa Talisay, Cebu na lechon sa sunod. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright mga kapuso, tuloy-tuloy na po ang pagbabantay natin laban sa nakamamatay na sakit na dengue. Tandaan natin mga kapuso, ang isang simpleng kagat ng lamok, delikado po sa ating kalusugan. Kaya naman nakatutok ngayon sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, si Miss Susan Enriquez. Miss Sue, kumusta dyan? Yes, maraming salamat, Drew. Ako dito po mga kapuso sa Quirino Memorial Medical Center. Patuloy po ang pagtaas ng kaso ng mga dengue. Kahapon, 77 lamang po ang bilang ng mga pasyente. Pero ngayong